Kamusta po mga kabayan, mga katambay? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong pahayag po. Talagang bilin po hanggat maaari po ay talagang sinasabi ng Vice President na kailangan po natin gawin ang block voting mga tambay. Kailangan po natin mag-block voting para po dun sa sinasabing kahit papaano ay mahihirapan sila dayain tayo mga kababayan. At syempre po, wala po kasi nakikitang pagbabago ang Vice President sa dito po sa bagong administrasyon po na kanyang sinamahan na sinatawag na Binagoong ang Pilipinas. Pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin. President Sara Duterte. Ulitin po natin. Okay, para maumpisahan. Tila nalilihis na ang direksyon ng bansa ayon kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabilaan niya ng sinasabing bagong Pilipinas ng kasalukuyang administrasyon. Pero wala naman umano itong konkretong epekto sa pag-unlad ng Pilipinas. Noong kami ay tumatakbo, noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikitang pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas pero wala namang nagbago sa ating bayan. Ayon kay VP Sara, sa kabila ng mga pangako ng PBBM administration ay patuloy pa rin ang mga problemang kinakaharap ng bansa, gaya na lamang ng matinding gutom at kahirapan. Marami pa rin aniya sa ating mga kababayan ang napipilitang mga ibang bansa dahil sa umano'y kawalan ng oportunidad sa trabaho at negosyo dito sa Pilipinas. Kaya naman sa nalalapit na 2025 midterm elections, nananawagan si Vice President Duterte na maging matalino ang publiko sa pagboto para sa tunay na pagbabago. Binigyang diin ni VP Duterte na mahalaga ang pagboto ng diretsyo o block voting. Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang, mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Kaya sa pagdalo niya sa isang campaign rally sa lungsod ng Maynila, ikinampanya niya ang 10 senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, ang mga ito ay may layuning ipagpatuloy ang nasimulan ng Administrasyong Duterte. Wala pang bagong pahayag ngayon ang Malacanang hinggil sa mga patotsyadang ito ng Vice Presidente. Pero nauna nang tinuligsa ng PBBM administration ang mga batikos laban sa mga programa ng gobyerno. Jed Neresina. Yan po mga tambay. Totoo naman po yun. Ano po ba ang kinuntinyo? Meron po ba kinuntinyo na sinasabi po ang Vice President ng Malacanang? Ano po ba na continue sa mga pinangako po noong 2022? Ano po ba? Wala po tayo nakitang kinuntinyo. Lahat po, nabalaho. Ipinarking na lang po, nilagay na lang po sa garahe. Iniwanan na lang po, nakagarahe. Yung sinasabing continue mga katambay. Wala na po di ba? Sana po ang build better more. Ang pagsugpo sa droga,
sa pulburon, ang pagsugpo sa kahirapan, di ba? Ang pagsugpo sa turismo o sa terorista o dito sa grupo ng CPP, NPA, NDF. Nangyari po ba? Dumami pa nga sila eh. Lumakas pa nga. Nakapasok pa yata sa Malacanang. Ibang klase. Napakarami na po sa Kongreso, mga kababayan. Di ba? Isang damukal na. Kaya nga po, tamang-tama yung sinasabi ng Vice President. Kailangan black voting. Di ba? Kasi po, pag hindi po natin ginawa ang black voting, yung tama yung sabi po ni Vice President may problema na nga tayo sa COMELEC. Di ba? Nakita nyo po yung mga pinahayag po, yung pinasabog po ni Attorney Respicio at si Attorney Glenn Chong. Si Attorney Glenn Chong po, may mga ebidensya po siyang hawak. Pero wala pong pumapansin din kay Attorney Glenn Chong sa kanyang mga ebidensyang hawak. Walang nag-iimbestige. Di po ba? Wala. Hindi po siya iniimbestigahan ng sinasabing, halos galit na galit po sa mga fake news ang institusyon ng Kamara. Galit na galit po. Pero never inimbestigahan yung hawak na dokumento ni Glenn Chong. Lalo-lalo po dyan sa COMELEC. Di ba? May hawak siya. Kaya po dito mga kababayan, talagang siguraduhin po natin yung hanggat maaari. Maliit na porsyento na nga lang daw po ang magiging dayaan nila. Kung ito po ay napakalaki po ng ang lamang, lalo po pagka ginawa nga po yung black voting, mga kababayan. Kasi nangyari na po yan di ba? Nakita po natin nung 2016, di ba? 2016 nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Halos solid po talaga sa kanya, di po ba? Talagang siya lahat halos. At yung sinasabi po, administrasyon din po. Administrasyon po ni Pinoy ang kalaban po ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Talagang lahat po ng makinarya ay nasa panahon po nila Pangulong Aquino III. Pero wala po silang nagawa. Dahil po dito po sa talagang ang tao ay puro halos. Nakita po natin, di ba? Sinolid nila. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang nagkaisa po ang mga Pilipino. Solid. Talagang nakalusot po talaga, mga kababayan. Saka mahirap na po kasi, tama po yung sabi ng Vice President, mga kababayan. Dahil pag nakapasok po yung sinasabi po ng Vice President na hindi po kasama sa PDP laban, magkakaproblema lang po. Di po ba? Dahil magkakaroon po ng hindi pagkakasunduan yan. Magkakaroon pa ng mga bangayan yan. Di ba? Nangyayari po yan sa Senado. Nakita nyo po sa Senado. Meron po ba sila halos nagagawa doon? Nakita nyo po? Kasi hindi nga magkakaisa. Nagkakaisa lang po sila saan? Sa kwarta. Doon lang yata sila nagkakaisa, di umano, sa pera. Lalo-lalo po pagka budgeting na. Pag dumarating na po ang budgeting, nagkakaisa na po. Halos sila. Saka nakita po natin, mga tambay, pagka po nagpatuloy din po na nagpatuloy, yung sistema po na nasimulan po ng binagoong ang Pilipinas, na puro pangako lang po binigay sa atin. Lalo-lalo yung sinasabing 20 pesos na kilo ng bigas. Imposible po yan. Vote buying po ang lalabas dyan, di umano. Vote buying. Dahil itinapat mo pa ng halalan. Yung sinasabi mo 20 pesos na bigas, tapos dadalin mo lang sa Bisaya. Ano ibig sabihin yan? Pamumulitika. Bakit? Pilipinas. Pilipinas lang ba Bisaya? Hindi ba kasama ang Luzon, Mindanao sa Pilipinas? Kaya marami kang batikos na abuti sa taong bayan. Dahil nga huling-huli na at bistadong-bistado na ang inyong karakas. Lalo-lalo na po sa pamumulitika nila. Di po ba? Nakita po natin paano katatangkilikin ng taong bayan. Bagsak nga ang popularidad nila. Lalo-lalo ang approval at trust rating nila sa Pilipino ay sad-sad. Sino pa ang magtitiwala sa kanila? Wala naman silang napatunayan sa loob ng 3 taon para sila iboto pa natin. Di po ba?
tama yung sabi ng Vice President, bumoto naman tayo ng karamihan ay hindi naman sila. Iba. Papasukin natin yung iba. Dahil puro pagmumukha na nila ang nakikita natin diyan sa Senado na wala naman pong nabago. You know? Pwede tayong bumoto ng dati pero nakita natin nagtatrabaho. Di ba? Nakita natin katulad nila Senator Bongo. Nagtatrabaho. Sila Senator Bato de la Rosa. Nagtatrabaho. Pero yung, iboto mo yung mga tumanda na ron, unbelievable. Tapos ang layunin lang nila, puro pangako lang ang madalas nilang ibukas sa atin. Di ba? Saka, kung hindi po tayo magso-solid vote, mga katambay, di ba? Nakaamba na dyan eh. Yung sinasabi rin ng Vice President, nahandyan na. Nahandyan na ang COMELEC. Napakarami ng issue ng sinasabing magaganap na dayaan daw po di umano sa COMELEC. Napakarami na nagpapatotoo daw. Di ba? Nahandyan ang una-una. Nahandyan si Atty. Glenn Chong, si Atty. Respicio, at siyempre po, ang mga kababayan natin, OFW, nagpatunay sila na malaki ang posibilidad daw talaga na dinadaya ang boto natin, mga kababayan. Ibang klase. Malaki daw po ang posibilidad na talagang ang boto natin ay nanakawin daw po nila. Ibang klase, no? Ibang klase. Kaya po, mga kababayan, yung sinasabi ng Vice President, kahit ano pong gawin ng Malacanang, batikusin man sila ng batikusin o batikusin man nila ng batikusin ng Vice President, nakikita naman natin ang trabaho nila. Di po ba? Yung pera natin, hindi natin na-appreciate kung ano nangyayari sa pondo natin. Tayo po sad-sad sa kahirapan. Yung ating bansa, nakita niyo po, gutom. Ang ibinigay sa atin, hirap. Kawalan ng trabaho sa bansa. Kailangan pa natin mag-ibang bansa, mag-abroad. Para po mabigyan lang natin ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Mapakain lang natin ng 3 beses isang araw. Kasi makikita natin sa ating bansa, puro pamumulitika. Yung sinasabing i-continue ang lahat na nasimulan. Kaya nga nagkaroon ng unit team. Hindi naman natupad. Di po ba? Tapos dinala lang tayo sa napakataas ng bilihin, napakataas ng bayarin. Nagbalikan lahat ang mga kinalaban ni dating Pangulong Duterte nung panahon niya, mga oligarko na talagang binangga niya. Di po ba? Ngayon, nakikita natin sila ngayon. Di po ba? Nagsani puwersa na po. Pati po yata, di ba nakita po natin, pati po yata. Wala na po yata ngayon, wala na po yata oposisyon sa kanila ngayon. Pati po ang dilaw, pink, liberal, makakaliwa, di ba, makabayang black, yung mga oligarko, mga drug lord pa yata. Di po ba? Grabe. Pati po mga addictus ngayon, nagdiriwang. Di po ba? Nagdiriwang po sila ngayon at dumadami na naman sila ngayon sa ating lansangan. Mga kriminal, mga kidnapping, grabe. Pati mga tiwaling pulis, dumami. Saksakan na ng dami ngayon. Ang pulis na nai-involve, mga nagiging tiwali na naman. Pumuputok na naman sa balita yan. Kaya ano kailangan natin? Baguhin. Baguhin natin. Kasi tayo lang ang makapagpapabago. Kung sila na naman ang mananalo, anong pagbabago ang mangyayari? Wala. Wala. Lalo pang lalala. Yung pagbabago, lalala. Dahil 3 taon na tayong binigyan ng ganito. Kitang-kita ng 2 mata natin, naramdaman natin. Dinala lang tayo sa pamumulitika. Issue ng isang damukal na korupsyon. Tapos itutwist lang nila na itutwist. Dadali nila sa pamumulitika para lahat ng ginagawa nila kapalpakan. Madala, mapunta doon sa mga sinasabing kalaban nila. Nakita nyo po, walang nagawa halos. Isang issue, isang damukal na issue ng korupsyon. Saan po nila dinala? Sa mga Duterte lang. Doon lang nila dinala ang ating bansa. Isang damukal ang ginawa po nila. Puro investigasyon. Di ba? Nandiyan ang Senado, nandiyan ang Kongreso.
Puro investigasyon tayo dinala. At puro issue, puro patukoy sa mga Duterte ng 3 taon. Di po ba? Para mapagtakpan ang issue nila ng mga korupsyon, kailangan dali nila sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Dahil delikado sila. Pag nakapasok kasi ang Duterte, lalo ang Duterte team sa Senado, delikado po ang Pangulo. Yan po ang kinatatakutan nila. Kasi magkakaroon na po ng investigasyon lahat ang ginawa nila, kabalbalan ng 3 taon sa ating bansa. Kaya hindi po nila magugustuhan yan. At napakarami pong lumalabas, di ba? Nakita po natin. Pati po, pati po ang sinasabi po yung Oplan pagpapabagsak nila. Di ba? Natuklasan na rin. Pumutok na rin. Sumingaw na rin ang baho. Talagang may Oplan sila na pagpapabagsak sa mga kalaban nila. Paninira, kailangan pabagsakin. I-impeach ang Vice President. Di ba? At nauna na yan. Nagawa na nila sa dating Pangulong Duterte. Naipatapon na nila. Kaya wala kang makikitang matino na paglilingkod dahil puro po pang sariling interest lang nila ang ginagawa nilang trabaho sa atin. Kaya napaka-importante po mga kababayan ang black voting po. Black voting po tayo mga kababayan. Ayan po ang kailangan natin mga kababayan. Yung ating 10, yung Duterte 10. Kailangan po yan. Kailangan solido na po yan yung Duterte 10. Tapos bahala na po kayo mga kababayan. Yung sinasabi po na yung 2 kung gusto pa ninyo magdagdag ay nasa inyo na po yon. Pero yung sinasabi ng Vice President, kailangan unahin muna ang 10, yung Duterte 10, black voting. Napaka-importante po niyan, mga kababayan, para po sa ginawa nila at syempre po para naman po matuldukan ang mga problema kahit papaano ay maimbestigahan, mapanagot po lahat ang mga gumawa po ng kabalbalan, lalong-lalo po sa ating kapirahan at lalong-lalo rin po sa ating reserve na gold. Nakita nyo, pati ginto natin, pinag-interesan yata nila. Di po ba? Unbelievable. Kaya po, dito po mga tambay, nakikiisa po tayo. Lalo po si Katambay Manong, nakikiisa po ang inyong katambay na talagang black voting po ang dapat nating gawin. At least kahit papaano po, ay talagang itong COMELEC na talagang hindi po natin pinagkakatiwalaan ngayon. Dahil po sa dami po ng issue na lumalabas na pandaraya. Ayon po yan sa mga nagpapatotoo. Unang-una na po si Attorney Glenn Chong, si Attorney Respicio, at ang ating mga kababayan na OFW. Talagang napakahirap pong pagkatiwalaan ang COMELEC. Kaya kailangan po, isa rin pong napakagandang solusyon, black voting. Black voting para po talagang halos landslide po ang ating pong Duterte 10. Duterte 10. Talagang hanggat maaari po, hindi po natin mapipigil yung iba dahil yung iba naman kasi natin mga kababayan, ang tinitingnan po yung sinasayawan sila. Yung sinasayawan sila, maganda raw sa paningin nila dahil artista. Di ba? Kahit alam naman nila sa puso nila na yung paglilingkod nito ay questionable. Lalong-lalo na yung mga naglingkod na. Nandyan, tagal-tagal na naglingkod, di ba? Nandyan, sila Revilla, si Lapid, Soto, tumanda na halos. Hindi pa magretiro. Dahil nakita naman po natin ang mga kanilang tinrabaho. Umunlad ba ang ating bansa? Bago naman. Huwag na tayong magpadala sa sila'y artista, sila'y magandang lalaki, sila'y mahusay sumayaw, sila'y mahusay kumanta. Hindi po natin kailangan yan sa Senado. Ang kailangan po natin sa Senado, ang tinatrabaho po ay ang ating bansa, ang pagpapaunlad sa ating bansa, ang lutasin ang problema ng bansa. Hindi po ang nakikita po natin pag sila ang nanunungkulan, ang nilulutas po nila ang problema nila kung paano po sila yumaman at hindi na maghirap, mga kababayan. Ang kalahi-lahian nila, ang kanila pong tinatrabaho sa atin yata nila ay kalahi-lahian nila. Hanggang kalahi-lahian nila ay hindi na po maghirap. Yan po yata ang ginagawang trabaho nila sa atin. Karamihan po yan mga tambay. Yan po ang naumpisahan po sa ating bansa ang mga politiko.
Talagang priority muna nila ang buong lahi nila. Ang mga Pilipino, ano tingin sa mga Pilipino? Mga tambay, basura. Mag-tax ka lang. Yan po ang nakikita natin eh. Ginagamit lang po tayo ng mga politiko. Hindi naman po lahat. Dahil dito po natin masusubukan ang Duterte 10. Dahil ito po ay talaga inendorso ng dating Pangulong Duterte, ay malalaman po natin at masusubukan po natin ito na talagang malaking pagbabago po ang gagawin nila sa Senado, mga kababayan. Dahil ngayon po, nakita naman natin ang problema ng Senado, mga kababayan. Talagang wala po silang nakita ni isa na anomalya at issue ng korupsyon. Ibang klase po. Ngayon lang po ako nakakita sa talambuhay ko na wala man lang naging issue ang isang pamahalaan katulad po ng binagoongang Pilipinas. Napakarami pong pumutok na issue ng korupsyon, pero ang Senado at Kongreso, majority sa kanila ay walang nakita ni isa, mga kababayan. Kaya kailangan po talaga natin solid, black voting po, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan, makiisa po tayo sa bilin po ng ating Vice President. Kailangan po natin na sundin para po sa atin na pagbabago po ito. Lalo-lalo po sa kahirapan po na dinaranas natin ngayon. At lalo-lalo na po sa ginagawa pong katarantaduhan, kagaguhan, kawalang hiyaan, di umano ng Senado sa ginagawa po nila sa atin. Lalo-lalo po sa budgeting, napaka-importante po yan. Budgeting na ginagawa nila na talagang pag dinala na nila ang budgeting, mga kababayan, nagiging gago na, mga kababayan. Ibang klase po. Ibang klase sila pagka sila ang humawak ng pera natin. Yan ang napaka-importante pong baguhin. Baguhin po. Kailangan po makita ng taong bayan na parehas at kung saan po napupunta ang ating tax. Di po ba? Hindi yung sa bicameral, sa bicam lang tapos na ang pera natin. Sila na lang ang nakikinabang, hindi ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, siyempre po, black voting. Inuulit ko po, black voting po ang sinasabi ng ating Vice President. At siyempre po, bago po tayo magtapos, salamat po, mga kababayan, lalo po sa mga nagbibigay po at nagtitiwala po. Nagtitiwala po sa inyong lingkod at nagbibigay po ng biyaya. Thank you po sa mga biyaya na inyo po pinagkakaloob. Shoutout po at maraming salamat po kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng 123 ng Hong Kong, si Baby Roman ng Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jobilin Watanabe ng Japan, at ako si Pilam. Thank you po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob. Sino pa ba? Tingnan po natin. Ayan, si Gina Ray. Thank you po, Gina Ray. Ayan, Kingston. At syempre po, ingatan nawa po, mga kababayan. Ingat po tayo, mga kababayan. Lalo-lalo na po yung mga nasa ibayong dagat. Mga OFW natin, mag-ingat-ingat po. At syempre po, sama na po natin ang ating mga kababayan na nagpapa-shoutout din po. Shoutout po kina LB Sultan, Oliver Edito, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi, Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Kindosa ng Italy, Sinaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BCBs, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish, Hong Kong,
Rodolfo Lora, Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Bayron, Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, si Elegio Noronio ng Dominican Republic, Tisoy Roa, Dennis Velasco, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV, Official Buhay Construction, OFW Riyadh from Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Hagi, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma De Asis ng Sarangani Province, Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV Macau, si Benquet ng Handicrafts, si Salina JN 8BB, Chad De Guzman, Rosalinda Cortez, si Joselito Edgar Bilan, Maridel Capuno ng Denver, Coronado, USA, Linda Arsenio, Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, Seni Maclay, Lani Paloma ng Italy, si Ali Pereira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Dayan, Ricardo De Luna, Rolly Pineda, Manuel Abug, Nes Biyayan, BB Del ng Chicago, USA, Jocelyn Peria, si Salonga Sakal, Pearl Mendoza, si Lucina Kishida ng Japan, si Elma Michen ng Germany, Pedro Jr., Tahur Kubamak at si Jabar Espuerza, Sausan from UAE, Luisa Jobilanos ng Bahrain, Plixton ng Isabela Solid PDP, si Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada. Ito pa po, marami pa po ito mga tambay. Sila Nida Dionglay ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Pereira, Victoria Carrera, sino pa ba? Si LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, si Nershin 85, Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Joshua Bier, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Bersorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Divina Ambo, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth ng Perdos, Kuwait, Senaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, si Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi from Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, at si Jasmine Channel, Telma Pasawa, na Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at Victoria Denboer ng Netherlands.
Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po, shoutout din po sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Shoutout po, ingat-ingat po tayo. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Ingatan nawa po kayo. At syempre po, mabuhay po kayo mga bagong bayani ng ating bansa. At syempre po, maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, wag po natin mga kababayan kalimutan, sama po natin sa ating mga dasal at dalangin na maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po, mabigyan pa po ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan, at syempre po, ang mabilis po sa lalong madali ang kanyang pagbalik sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po, doble ingat po. Mga katabay, black voting po. Kabilin-bilinan po sa atin ng Vice President. At syempre po, ganun na rin po ang dating Pangulong Duterte. Black voting Duterte 10, mga kababayan. Thank you po. Bye-bye. Sa muli. Paalam.